kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Ang mga bersyon ng Biblia natin gagamitin ay yung lumang version ng Biblia. Maganda kasi din itong lumang version, yung ang dating ang Biblia. Yan katulad din ng New King James Version, mga conservative na salin ng Biblia yan. Kapag medyo mabigat ang pinag-uusapan sa mga doktrina at theology, yan ang ginagamit natin. Dahil ang mga salin na yan ay isinalin mula sa original na pagkakasulat ng Biblia sa Hebreo at sa wikang Grego. Sapagkat ang paksa natin ngayon mga kapatid ay medyo maselan at medyo theological, medyo technical pagdating sa Biblia. Kaya yan po mga kapatid ang ating salin na ginamit. So ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Ang coverage po natin mga kapatid ay ang dito sa sulat ni Pablo sa Roma chapter 11 verses 11 hanggang 26. Pero yung main verse natin ay sa Roma 11:22. Basahin muna natin ang ating pangunahing talata. Ang sabi ni Pablo rito, masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa nangahulog, dadapwat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan. Sa ibang paraan, ikaw man ay puputulin. So, dyan natin kinuha ang pamagat ng ating aralin sa verse na yan. At sa bungat pa lang ay nakita natin, ang Diyos ay mabuti, pero mabagsik din pala ang Panginoon Diyos. Yung salitang kabutihan, mga kapatid, goodness, sa translation yan sa English, sa pagkakasulat niyan sa wikang Grego ay Christotes, na ang ibig sabihin niyan sa English ay usefulness, that is moral excellence in character or demeanor, gentleness, goodness, kindness. Kung tatagalogin natin mga kapatid, sangayon kay Google, sa Google natin tinatranslate kadalasan yung mga ganyan. Yung pagiging kapakipakinabang, yun ay moral na kahusayan sa karakter o kilos, kahinahunan, kabutihan, kabaitan. So yan ang definition ng salitang kabutihan dito sa ating pinag-uusapan. At mamaya, meron pang yung konteksto niya, makikita natin kung anong klaseng kabutihan yan. At ang salitang kabagsikan naman, sa pagkakasulat niyan, sa English naman ay severity. Yung severity, ang root word niyan. Ang salitang ugat niyan, di ba? Severe. Pag sinabing severe, talagang malubha. Kaya sa pagkakasulat niyan sa wikang Grego naman ay apotomia. Nang ibig sabihin naman, figuratively, decisiveness, that is rigor o rigor, severity. Kung tatagalugan yan ni Google ay sa makasagisag, decisiveness, yun ay rigor, kalubhaan. Yung kalubhaan lang yung severity lang ang na-translate talaga ni Google. Kaya ano ba ibig sabihin ng decisiveness? Ang decisiveness, mga kapatid, ang ibig sabihin niyan, yung kakayahang gumawa ng mga desisyon ng mabilis at epektibo. At tama, siyempre. At yung rigor, ang kahulugan nito, kung papaliwanag natin sa Tagalog, mula sa dictionary yan, yung quality, yung kalidad ng pagiging lubhang masinsinan, kompleto o tumpak. Masinsin, di ba? Decisive. Yung rigor na tinatawag. Ibig sabihin, tama, kompleto. Medyo ang dating pag sinabing mabagsik ay medyo maigpit, di ba? Maigpit yun. Pag sinabing mabagsik at severe, matindi. Matindi. Kapag naggalit ay matindi. Pero huwag natin kakalimutan, dalawang bagay yan. Hindi lang kabagsikan at hindi lang kabutihan, kundi kabutihan at kabagsikan. So, ang sabi dyan ay masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Sa English yan, therefore. May pinaghuhugutan, therefore. Ibig sabihin, conclusion ito consider the goodness and severity of God. Bigyan natin ng pagsasaalang-alang. Isang konsiderasyon ang dapat natin ibigay. Ibig sabihin, huwag natin kakalimutan na dapat natin malaman ang tungkol sa kabutihan at kabagsikan. Dalawang bagay, mga kapatid.
hindi lamang kabutihan na paborito ng mga tao. Ano ba yung kabutihan na pinag-uusapan dito? Alam niyo yung kabutihan na pinag-uusapan dito, katulad ng paliwanag natin ng lesson na nakaraan, hindi ito yung pangkalahatan o yung generalized na kabutihan ng Diyos. Na ang Diyos ay mabuti sa lahat ng mga bagay, lahat ng mga mabubuting kaloob ay galing sa Kanya. Mabuti ang Diyos, di ba? Sabi ng Panginoon sa Kristo, nagpapaulan, nagpapaaraw ang Diyos sa masasama at sa mga mabubuti, sa mga matuwid at sa mga hindi matuwid. So, lahat nakakatikim ng kabutihan ng Diyos. Pero sa pagkakataong ito, mga kapatid, ang kabutihan na tinutukoy dito, yung kabutihan ng Diyos dito, ay ang kagandahang loob ng Diyos na inaalok niya sa mga tatanggap nito. Ito'y tungkol sa kaligtasan, salvation. Kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang kabutihan, mga kapatid, ng Diyos dito ay ang biyayang pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Yun ang kabutihan ng Diyos na tinutukoy nito tungkol sa kaligtasan nito. Alam niyo, madalas gusto lamang mapakinggan ng mga tao ang tungkol sa kabutihan. Lalo na yung pangkalahatan na kabutihan na yung mga blessings, mga biyaya ng Diyos na material. Alam niyo, hindi yun, mga kapatid. Pero yun ang paborito na marami. Ayaw nila pakinggan pag-usapan ng tungkol sa kabagsikan ng Diyos. Na ang Diyos ay mabagsik pala, maaaring alam nila o kaya hindi nila alam. Alam nila pero ayaw nila pag-usapan o kaya hindi nila alam. Pero dito mga kapatid, si Pablo parehong binanggit yan na dapat nating mapagmasdan, bigyan ng konsiderasyon ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Hindi puro mabuti lang, kasama yung kabagsikan ng Diyos. Tama naman, ang Diyos ay mabuti. Mauunawaan naman tayo. Minsan naabuso sa ganung paraan. Mabuti naman ang Diyos. Kaya naintindihan niya yung kalagayan ko. Kaya nagagawa ko to, yung kasamaang ito. Patatawarin naman ako ng Diyos. Sa ganung paraan naabuso ang kabutihan ng Diyos. Nais ng Diyos, mga kapatid, na masunod ng mga tao ang kanyang kabanalan ng kanyang mga utos. Kapag hindi siya nasunod, hindi siya matutuwa sa atin. Tama naman na mabuti ang Diyos. Naunawaan naman tayo, pero ang Diyos ay hindi nangungunsinti ng kasalanan. Sabi nga sa mga awit, tingnan ninyo, sapagkat ikaw ay di isang Diyos na may kaluguran sa kasamaan. Ang masama ay hindi tatahang kasama mo. So ayaw ng Diyos ang kasamaan. Hindi niya kinukonsinti ang kasamaan, bagamat mabuti ang Diyos. Kaya dito mga kapatid, dalawang bagay ito. Kailangan pareho nating nalalaman kapwa ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. At ang kabagsikan, ang sabi rito kung tutuloy natin, sa susunod na parilala, ang kabagsikan ay sa nangahulog. Meron binabanggit dito si Pablo na nangahulog. At ang tinutukoy niya rito nangahulog, mamaya makikita nyo, ay ang majority sa mga Israelita na tumanggi kay Kristo nung si Kristo ay nangangaral pa rito sa lupa. Ang kabagsikan na ito, mga kapatid, ng Diyos. Naging mabagsikan Diyos sa kanila. Dahil dito makikita natin na talagang tinanggal sila ng Diyos sa bayan niya. Naging mabagsikan Diyos pero hindi naman yan sumasalungat sa kabutihan ng Diyos. Sa halip yung kabagsikan ng Diyos, mga kapatid, ay sumasalamin sa kanyang katarungan at sa mga kahihinatnan ng pagtanggi ng kaligtasang inaalok ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo. Sumunod na parirala, sabi, dadapat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan. Ang sabi dito ay nasa atin ang kabutihan ng Diyos kung mamamalagi tayo sa kanyang kabutihan. Dahil kung hindi tayo mamamalagi, ang sabi diyan, puputulin tayo. Sa ibang paraan ay ikaw ay puputulin. Kapag sinabing puputulin, ibig sabihin, aalisin. Aalisin tayo, iwalay tayo sa kabutihan ng Diyos. Kaya dito ay nakikita natin na meron ding kondisyon. May kondisyon upang tayo ay makapanatili sa kabutihan ng Diyos. At ito'y nakasalalay din, mga kapatid, sa ating mga sariling desisyon. Dahil sabi, kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan. So, pwede ka umalis di ba? Sa ilalim ng kabutihan ng Diyos. Conditional, mga kapatid, ang kabutihan ng Diyos. Pagdating sa pinag-uusapan nito, may kondisyon. Huwag kayo maniniwala na huwag niyong itatanim sa isipan ninyo na unconditional. Ang pagpapatawad, ang pag-ibig ng Diyos
unconditional ang pagliligtas ng Diyos. May kondisyon eh. Pag hindi ka sumunod sa Diyos, paano ka ililigtas ng Diyos? Paano ka patatawarin kung hindi ka nagsisisi sa iyong kasalanan? Hindi ka patatawarin ng Diyos? Pag hindi mo pinagsisiyan, tinalikuran na kasalanan? Paano ka maliligtas kung ayaw mong manampalataya kay Kristo? Ang kondisyon ng Diyos para sa kaligtasan, tanggapin mo si Kristo. Tanggapin mo na makasalanan ka, magsisi ka, manampalataya ka sa pagliligtas niya. So may kondisyon. Sabi nga ng Panginoon Kristo, no? Silipin muna natin ito. Mahalaga to mga kapatid. Yung kung mamalagi ka sa kanyang kabutihan. Makakita natin na may condition to para hindi naman tayo magpawarde-warde sa ating pananampalataya, magpabaya. Nung nangangaral ang Panginoon Kristo, sabi niya sa 1:15-9 hanggang 10, ito yung nadaanan natin nung pinag-aaralan natin ng Ebanghelyo ayon kay Juan. Ang sabi kung paano inibig ako ng Ama, ay gayon din naman iniibig ko kayo. Yes, iniibig tayo ni Kristo, yung mga mananampalataya. Ang kausap niya rito, yung mga alagad niya, magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. Pero paano ba sila mananatili sa pag-ibig ni Kristo? Ang pag-ibig ni Kristo ay magdudulot sa atin ng kaligtasan, di ba? So, nasa ilalim tayo ng kabutihan ng Diyos kapag tayo nasa ilalim ng pag-ibig ni Kristo. Katulad din niya sa Roma na iba lang yung gamit ng mga salita. Ang sabi sa Roma, ginamit yung salitang kabutihan. Dito naman ang pag-ibig. Mananatili tayo sa pag-ibig ni Kristo kung, paano? Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama. At ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. So, kung tinutupad natin ang mga utos ni Jesus, doon tayo mananahan sa pag-ibig niya. Kapag hindi natin tinupad, ibig sabihin, maalis tayo sa pag-ibig niya. So, maaalis tayo, hindi tayo mamamalagi sa kabutihan ng Diyos. Di ba? Kailangan mga kapatid, ang pagtupad sa mga utos ni Kristo para makapanatili tayo, makapamalagi tayo sa pag-ibig niya at sa kabutihan ng Diyos. Kaya mga kapatid, madalas nating sabihin na batay na rin sa mga pagtuturo ng Biblia na hindi maaaring sabihin lang natin na naniniwala tayo sa Diyos at kay Kristo nang hindi tayo naniniwala sa Biblia na siyang salita ng Diyos, na siyang kinasusulatan ng mga utos ni Kristo. Importante yung pagtupad ng utos ni Kristo para makapanatili tayo. Sabi nga dito sa Roma, kung babalikan natin, dadapat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan sa ibang paraan, otherwise, sabi dyan sa English, no? Sa ibang paraan ikaw man ay puputulin. Ibig sabihin, maalis ka. Maalis ka sa kabutihan ng Diyos. At dito may nababanggit na pagputol. Saan ka puputulin? Actually, puputulin ka bilang sanga sa isang puno. At mamaya makikita natin kung ano yung sinasabi natin puno. Ang puno rito, mga kapatid, yung puno ng olibo. Ang ating main verse, mga kapatid, ay 11:22. Bahagi yan ng paliwanag ni Pablo sa tinatawag na hiwaga ng puno ng olibo. Merong mystery. Mystery, pag sabi mystery, nakalihim. Pero binulgar niya. Pinaliwanag niya ang hiwaga. So, hindi na mystery ngayon yan. Pero, parang talinghaga. Pero, tinawag ni Pablo na hiwaga. Yung coverage verses natin sa 11, verses 11 hanggang 26. Nandiyan yan, nakapaloob yan. At mapapansin nyo hanggang 26 yan, na-discuss na natin yung 22. Kasama yun. Yan yung konteksto ng main verse natin, mga kapatid. Tungkol yan sa hiwaga ng puno ng olibo. Dito ay tinalakay ni Pablo ang kalagayan ng mga Israelita at ng mga Hentil na mga Kristiyano. Makikita natin sa pagpapaliwanag ni Pablo rito na ang mga Israelita, inilarawan niya na puno ng olibo. At ang mga Hentil ay inilarawan naman ni Pablo na olibong ligaw. Wild, wild fig tree. Ika nga. Hindi tayo hindi tayo yung original na olibo. O olive pala, hindi pala fig tree. Olive tree. No? So dito ay makikita natin ang kabutihan ng Diyos at ang kabagsikan ng Diyos. Ang coverage natin, mga kapatid, ay verse 11 hanggang 26. Hanggang 26.
Pero tingnan muna natin yung verse 25 and 26 para makita natin na itong pag-aaralan natin ay mahalaga. Para naman ay huwag ninyong baliwalain ngayon yung pag-aaral natin. Para makita nyo, gaano ba kahalaga to? Yung sinasabi ni Pablo, verses 11 at 26, no? Kunin muna natin yung dalawang huling talata. Ang sabi ni Pablo, sapagkat hindi ko ibig, verse 25 to, no? Hindi ko ibig. Ibig sabihin, gusto niya. Mga kapatid, na hindi ninyo malaman. Gusto niya malaman. Hindi niya ibig na hindi natin malaman ang hiwagang ito. So may hiwaga siyang tinatalakay rito. Bakit? Baka kayo yung mga marunong sa inyong sariling mga haka. Ano yung pag sinabing magmarunong sa sariling haka, baka mapamali kayo ng akala eh. Magmarunong kayo, magmalaki kayo, magmayabang kayo, pero mali naman. Di ba? Parang gano'n yan eh. Yung lest you should be wise in your own opinion. Sa sarili mo lang opinion, maliligaw ka pag sarili mo opinion, tas mali pa. At nagmamarunong ka. Pag nagmarunong ka, mga kapatid, ibig sabihin niya, nagyayabang ka na. Dahil mali ang akala mo. Sabi rito na ang katigasan ng isang bahagi ay nangyari sa Israel. Yung katigasan na tinutukoy dito, yung hindi pagtanggap kay Kristo, na parang bulag na hindi makakita. Kaya sa New King James Version, nakasulat dyan sa English, di ba? Blindness. That blindness in part has happened to Israel. Naganap sa Israel. Yung pagkabulag sa katotohanan. Dahil hindi nila tinanggap si Kristo na siya na nga yung Mesias at tagapagligtas na hinihintay nila. At majority. At ang sabi rito mga kapatid, na ang katigasan ng isang bahagi ay nangyari sa Israel. Isang bahagi. Ibig sabihin hindi naman lahat pero majority ang hindi tumanggap na Israelita. Pero mamaya makikita natin sa susunod na talata, o sa susunod na parirala pala, makikita na natin na may limitasyon naman yun. Hindi naman tuluyan silang nawala. Sapagkat bilang isang bansa pinag-uusapan dito, mga kapatid, bilang isang lahi ng Israel, masasabi na hindi nila tinanggap si Kristo dahil marami kaysa sa tumanggap. Mas marami ang hindi tumanggap. Pero may limitasyon, may hangganan. Ano yung hangganan? Hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga hentil. Ang katagang kapunuan ng mga hentil, yung sa English fullness of the Gentiles, ay hindi ibig sabihin ang lahat ng mga hentil ay magiging mananampalataya. Tungkol yan sa pagkakaroon ng pananampalataya ng mga hentil. Pero hindi lahat din, mga kapatid. Kundi bagkus, ito yung nagpapakita, mga kapatid, na pag sinabing fullness of the Gentiles, yan yung panahon na kapag dumating na ang tamang bilang na itinakda ng Diyos na dapat na sasampalatayang mga hentil sa Panginoon Kristo. Merong bilang yan. Ang Diyos na nakakabatid. Pag umabot na doon sa ganung bilang na mga hentil, hindi natin alam kung ilan yan, kung ilang milyon yan, pag umabot na sa ganung bilang na itinakda ng Diyos, ay doon na matatapos yung pagmamatigas ng mga nangyari sa Israel. Dahil sabi diyan hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga hentil. Katunayan, sa sumunod na verse, sabi, ibig sabihin, hindi forever. Bilang isang bansa, hindi sila forever na hindi sasampalataya kay Kristo. Sapagkat darating din ng panahon na maliligtas din sila. Sabi rito sa sumunod na talata, at sa ganito'y ang buong Israel ay maliligtas. Kailan mangyayari yan? Kapag dumating na ang fullness of the Gentiles, yung kapunuan ng mga hentil, ang buong Israel ay maliligtas. Gaya na nasusulat, magbubuhat sa Sion ng tagapagligtas. Siya ang maghihiwalay sa Jacob ng kalikuan. Pansinin niyo yung gaya na susulat. Napag-aralan natin yan sa Revelation. Si Kristo, pagbaba niya, mga kapatid, tutungtong siya sa bundok ng mga olibo. No? Sa bundok ng mga olibo. At doon, mga kapatid, ay yung olibo, bundok ng mga olibo, nasa Jerusalem yan. At ang Jerusalem nasa Israel. Kaya yan, magbubuhat sa Sion, ang Sion, Israel yan. Ang tagapagligtas, siya maghihiwalay sa Jacob ng kalikuan. So, yan mga kapatid, darating ang panahon na maliligtas din sila. So, yun po mga kapatid, no? Yung tungkol doon sa hiwaga ng puno ng olibo. Importante raw
sabi ni Pablo, na maunawaan natin yan, na malaman natin yan. Ngayon, itong pag-aaral natin dito, yung mga natira pang verses 11 hanggang 26, hanggang 26, nabasa natin yung 25 and 26. So, yung kulang pa, 11 hanggang 24. Yun na lang kulang. So, hatiin natin sa tatlong bahagi ayon sa pagkakasunod-sunod ng pagkakasulat ni Pablo. Sa verse 11 hanggang 16, makikita natin ang pagkahulog ng Israel at ang pagkaligtas naman ng mga hentil. Then yung sumunod doon, 17 hanggang 22, mga warning naman to, babala sa mga hentil na nakasanib na sa puno ng olibo. At ang number 3, ang muling pagkakataon ng Israel na makasanib. So, tingnan natin. Number 1, ang pagkahulog ng Israel at ang pagkaligtas ng mga hentil. Verses 11 hanggang 16. Sinasabi ko nga, nangatisod kaya sila upang mga hulog, wag nawang mangyari. Yung mga Israelita, tinutukoy ni Pablo rito na sila na nangatisod. Sinasabi ni Pablo dito na nangatisod nga sila, pero hindi para mga hulog. Parang gano'n, di ba? Nangatisod kaya sila upang mga hulog, wag nawang mangyari. Sabi niya, wag nawang mangyari. Sabi niya. Bagamat wala yung salitang tuluyan dito, mga kapatid, sa konteksto ay makikita natin na yun ang atisod dito na hindi para mga hulog, hindi para mga hulog ng tuluyan, ng forever, ika nga. Bagamat wala nga yung salitang tuluyan sa version na ito ng Biblia, subalit sa context, ay ito ay pinapahiwatig ni Pablo na hindi naman permanente nga, as in forever, na sila'y mahuhulog bilang isang bansa o lahi. Gaya ng nabasa na rin natin kanina, di ba? Sa verse 26 na maliligtas din sila sa bandang huli. Sa huli pa yun, sa panahon pa ng fullness of the Gentile. Makikita po natin yan. Nakita na nga natin at makikita pa muli natin. So yung kanilang pagkahulog dito ay ipinahintulot ng Diyos. Dahil mayroong purpose ang Diyos, may plano ang Diyos, may malawak na plano ang Diyos. Ang layunin ng Diyos na mabigyan ng daan. Mabigyan ng way naman yung mga hentil. Hindi mga Israelita na gaya natin. Mabigyan tayo ng way sa salvation. Kaya sumunod na talata, tingnan nyo, dadapat sa pagkahulog nila ay dumating ang pagkaligtas sa mga hentil. Dahil nahulog ang Israel, dumating ang pagkaligtas ng mga hentil. Dahil sa pagtanggi ng maraming Israelita, majority sa kanila, ay naging mas malawak pa ang pangangaral ng ebanghelyo sa mga hentil. Ang kaligtasan, mga kapatid, ay naging bukas sa lahat ng tao, hindi lamang sa mga Israelita. At merong sinabi rito si Pablo na medyo mahirap unawain, isiningit niya upang ipamungkahi sila sa paninibugo, to provoke them to jealousy. O bakit kaya ganyan yung pagkakasulat ni Apostol Pablo na waring naudyukan pa ang Israel na magselos o manibugho nung ang mga hentil ay makapasok sa kaligtasan? Bakit? Bakit kaya kailangan itulak ang Israel sa paninibugo? Mamaya po sasagutin niya sa verse 14. Kasi binanggit ni Pablo muli yan. Yung tungkol sa pagmumungkahi na sa pagpoprovoke sa Israel na mag-jealous. No? Mamaya na lang para hindi na tayo paulit-ulit. So 11, 12. Sa 14 mamaya. Papaalala ko naman sa inyo yan. Ang sabi nito, ngayon kung ang pagkahulog nga nila ng Israel na siyang kayamanan ng sanlibutan, ay siyang kayamanan ng sanlibutan, at ang pagkalugi nila ay siyang kayamanan ng mga hentil, gaano pa ang kapunuan nila? Yung kapunuan nila, yung fullness naman ng mga Israelita, yan yung pagtangkap naman ng majority ng mga Israel. May darating kasi yung panahon na yun, di ba ba? Ang tanong nga ni Pablo rito kung yung pagkahulog naging kayamanan sa sanlibutan, at yung pagkalugi ng Israel, naging kayamanan sa mga hentil, dahil nakapasok tayo dahil sa pagkahulog nila gaano pa ang kapunuan nila? Ibig sabihin, mas higit na pagpapala ang tatamasahin ng sanlibutan kapag ang Israel ay nagbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo.
At verse 13, dadapot nagsasalita ako sa inyong mga hentil. Palibhasa, ako nga'y apostol ng mga hentil at niluluwalhati ko ang aking ministeryo. So nagsasalita, ina-address ito ni Pablo sa mga hentil na hindi naman dating bayan ng Diyos, hindi naman kasama sa puno ng olibo, pero naisama. Makita natin mamaya na isama yan, no? Sa kanila ina-address to, sa atin. Para matuto tayo na tayo ay wag tayo magmarunong sa ating sarili. So naka-address tong talinghagang to para sa mga hentil na mananampalataya. Bagamat may patama sa mga Israelita na mga Kristiyano rin at hindi Kristiyano. So yung purpose, no? Si Pablo, mga kapatid, talaga namang sinugo ni Kristo para mangaral sa mga hentil. O bakit niya tinalakay ang paksang ito tungkol sa sinasabi niyang iwaga? Ito sabi, baka sa anumang paraan ay may pumungkahi ko sa paninibugho. Yan na naman. Yaong aking mga kalaman niya, mga kababayan niya na Israelita, si Pablo Israelita, at maligtas ang ilan sa kanila. Natatandaan ninyo mga kapatid, sabi ko dito sa verse 14 ng kasagutan, yung salitang dito sa 11 kanina, upang ipamungkahi sila sa paninibugho. Ang purpose nito mga kapatid, na ipinamumungkahi ng Diyos sa paninibugho ng Israel, para sila maligtas. Dahil sabi diyan, at yaong aking mga kalaman at maligtas ang ilan. So para sa kaligtasan nila, parang sabi nito ni Pablo na parang pinoprovoke sila ng Diyos at ganun din ni Pablo, yung mga Israelita, yung mga Hudyo na ayaw manampalataya, baka sakali kasi na magising sila sa katotohanan na makita nila na kailangan talaga nila manampalataya kay Kristo at si Kristo nga hinihintay nilang Mesyas na hindi nila maaaring panghawakan lamang na sila'y literal na lahi ni Abraham. Kailangan nila ang Mesyas at dumating na ang Mesyas. Tagapagligtas. Parang gano'n lang yan mga kapatid. Tingnan nyo pa. 15. Sapagkat kung ang pagkatakwil sa kanila ay siyang pakikipagkasundo ng sanlibutan, ano kaya ang pagtanggap sa kanila? Kundi buhay mula sa mga patay. So, Israel na naman ang tinutukoy rito. Yung pagkakatakwil daw sa Israel ay naging pakikipagkasundo ng sanlibutan. Kasi nabuksan yung pangangaral sa mga hentil. Kung yung pagkakatakwil nga, nagkaroon ng pakikipagkasundo sa sanlibutan, ang sanlibutan sa Diyos, ano kaya ang pagtanggap sa kanila? Ibig sabihin, mas malaking pagpapala ang tatamasin ng sanlibutan at ng mga hentil at ng lahat. Dahil sabi niya, ano kaya ang pagtanggap sa kanila? Kundi buhay mula sa mga patay. Life from the dead. So, higit na malaking spiritual na pagpapala ang tatanggapin na lahat sa pagbabalik loob ng Israel. Tuloy pa natin. Ito yung mahirap na parte, mga kapatid, huwag kayong kukurap. No? At kung ang pangunahing bunga ay banal, ay gayon din ang lahat. For if the first fruit is holy, the lamp, yung lamp, mga kapatid, yung tumpok is also holy. Alam mo kasi, ito, pakinggan nyo mabuti. Yung sinasabi ni Pablo rito, yung nasa ilalim ng kautusan ni Moises, na inutos din naman ng Diyos yun para sa mga Israelita, na dapat mag-alay sila sa Diyos ng mga first fruit o mga unang bunga, yung mga unang bahagi ng kanilang ani o kaya ng kanilang paggawa bilang tanda ng pasasalamat nila at pagpapakabanal. Ang prinsipyo dito, mga kapatid, pinapakita doon sa Old Testament yan ay kung ang unang bunga, yung first fruit ay banal, ay nababanal na yung buong ani. Nakita niyo, no? Parang pinababanal na ng Diyos ang lahat. Dahil inalay mo yung first fruit. Yun ang batas sa kanila. Ngayon, kinukumpara niya yan sa bayan ng Israel, sa bayan ng Diyos. Yung sumunod dito, na parerala. At kung ang ugat ay banal, ay gayon din ang mga sanga. Yung ugat dito, mga kapatid, ay sagisag ng bayang Israel. Yung ugat ng puno rito. Tumutukoy yan sa mga patriarka, yung mga unang ninuno ng Israel
na pinili ng Diyos. Sina Abraham, Isaac at Jacob. Sila yung sinasabi rito ng mga banal. Sila yung ugat Ugat ng Israel Kung ang ugat ay banal, ang kabanalan nito ay dumadaloy sa buong puno. Yung puno, yun yung bayan, yung puno ng olibo Bayan ng Israel yan. At take note din pala mga kapatid, trivia lang. Alam niyo ba na ang puno ng olibo ay ang national tree ng Israel? At least noong mga unang panahon, ewan ko lang ngayon, parang ngayon, hanggang ngayon nata national tree ng Israel yan. No? So, olibo, maraming olive trees kasi ron So, at maraming gamit ang olive trees. So, kung ang ugat, sila Abraham ay banal, gayon din yung mga sanga, yung mga Israelita. So, kumakatawan niya sa lahi ng Israel. Kaya sa talatang ito mga kapatid ay maaari nating tanggapin na ang pinakapunong kahoy ng olibo dito ay yung bayang Israel. Na nung unang panahon ay bayan ng Diyos at sa panahon ng bagong tipan ay meron tayong tinatawag na espiritual na bayang Israel na bayan din ng Diyos. At tayo mga hintil, di ba? Kung maalala niyo sa Efeso 2:12, hindi na natin na-cite dito na dahil sa pananampalataya natin kay Kristo, na dati hindi tayo bayan, naging bayan tayo ng Diyos. Dati hindi tayo kasama sa mga pangako ng Diyos, wala tayong Diyos sa sanlibutan ito, at hindi tayo kasama sa bayan ng Diyos. Pero dahil sa pananampalataya kay Kristo, nasama na tayo sa bayan ng Diyos. So, gano'n po mga kapatid. No? Kung ang ugat ay banal, gayon din ang mga sanga banal din. So, yan yung tungkol sa pagkahulog, pagkaligtas. Pagkahulog ng Israel at pagkaligtas naman ng mga hentil. Nung mahulog ang Israel, nagkaroon ng pagkakataon na makasanib sa puno ng olibo itong mga hentil. At yan nga ang makikita natin dito sa babala. Hindi pa nababanggit yung olibo pagsanib na kung paano tayo idinikit doon bilang mga sanga rin. Dito natin makikita yan, mga babala para sa mga hentil na nakasanib sa puno ng olibo. So verse 17 hanggang 22. Dadapat kung ang ilang mga sangay na nabali, tumutukoy ito sa mga Israelita, nabali sila dahil hindi sila nananampalataya. At ikaw, tayo mga hentil na to, isang olibong ligaw ay isinanib ka sa kanila. Ano yung isinanib dyan? Parang kino-compare niya sa literal at spiritual to Literal yung pagsanib. Yung pagsanib dito, yung grafting. Grafted, we're grafted in among them. Wild olive trees. Olibong ligaw lang tayo. Pinutol tayo mula ron tapos idinikit doon sa hindi wild na olive tree. Doon talaga sa magandang olive tree. May grafting, di ba, na tinatawag sa agriculture. Alam mo yung grafting, napapanood niyo yun? Ako hindi ako marunong, pero napapanood ko. Yung kakayurin mo, yung isang bahagi ng punong kahoy sa trunk, no? Yung trunk, yung pinakakatawan ng punong kahoy, ididikit mo ron yung pinitas mong, yung hiniwa mong maliit na sanga galing sa iba. So mula doon sa olive tree na wild, na ligaw, pumutol ang Diyos, yung hintil, tapos idinikit doon sa katawan. Parang grafting to mga kapatid. Kung tawagan sa agriculture. Kino-compare ni Pablo yan sa literal at spiritual. Yung spiritual yan, hentil tayo. Olive tree na ligaw. Ligaw lang tayo. Pero isinanib sa kanila. Sinama tayo doon sa Israel. At ikaw ay naging kabahagi nila sa ugat ng katabaan ng punong olibo. O naging bahagi na tayo ng ugat. Mula doon kay Abraham. Lahat ng pagpapala ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ng Israel, lahat ng pinangako ng Diyos, nasama tayo ngayon doon. Hindi mga pangako sa prosperity, na yayaman. Hindi man lahat ng Israel yumaman. May mga may hirap pa rin. Hindi yun, Yung mga spiritual na mga pangako, lalo na sa future na pangako, naging mga anak din tayo ni Abraham. Di ba? Naging bahagi tayo sa ugat ng katabaan ng punong olibo. Yan yung ugat ng katabaan, mga sumisimbolo yan sa mga spiritual na pagpapala at buhay na nagmumula doon sa ugat na maaring kumakatawan nga sa Israel. Kaya Abraham pa yun.
Di ba? Tuloy natin sa 18. Huwag kang magpalalo. Ito ang babala. Huwag kang magpalalo sa mga sanga. Dadapat kung magpalalo ka, ay hindi ikaw ang nagkakandili sa ugat, kundi ang ugat ang nagkakandili sa iyo. Huwag daw tayo magpalalo. Palalo yung yung pagyayabang. Wala tayong may pagmamalaki. Dahil hindi tayo ang ugat, kundi mga sanga lamang tayo. Kinabit lang tayo. Galing tayo sa punong olibong ligaw. Di ba? Tapos magmamalaki tayo. At tandaan natin, hindi tayo ang bumubuhay doon sa puno. Nabubuhay tayo dahil doon sa ugat. Kinabit tayo doon sa katawan ng puno. So, yung mga kapatid. Tingnan niyo. Sa susunod na 2 talata ay iba yung pang ipinaliwanag ni Pablo. Yung pagpapalalo na hindi dapat masumpungan sa atin. Tandaan nyo, yun ang isang mahalagang message dito. Kaya sinasabi ni Pablo, huwag daw tayo magmarunong sa sarili nating haka. Dito naman sinasabi, huwag tayo magpalalo. Tingnan natin mga kapatid, yung kalagayan natin, sabit lang tayo, nasabit tayo dahil sa kabutihan ng Diyos. Tingnan natin. Sasabihin mo nga, ang mga sanga ay nangabali upang ako ay makasanim. Yes. Nabali sila, Israelita, o di nakapasok tayo mga hentil. Mabuti. Sa kawalan nila ng pananampalataya ay nangabali sila. At sa iyong pananampalataya ay nakatayo ka. Huwag kang magpalalo kundi matakot ka. O kaya mahalaga rito, nakikita natin ang pananampalataya ay dapat mapanatili natin. At sabi, mabuti, sa kawalan nila ng pananampalataya, nabali sila. Mga Israelita nabali dahil wala silang pananampalataya kay Kristo. At tayo naman, at sa iyong pananampalataya ay nakatayo ka. Nakatayo ka dahil sa iyong pananampalataya. So, hindi dahil sa atin ito, kundi dahil nanampalataya lang tayo kay Kristo. So, yung kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya ang bilin dito, mga kapatid, huwag kang magpalalo, kundi matakot ka. Matakot ka. Bakit ka dapat matakot? Ito, sabi rito, sapagkat kung hindi nga pinatawad ng Diyos ang mga talagang sanga, ikaw man ay hindi patatawarin. Nakita nyo kung bakit dapat tayo matakot sa Diyos? Kung yung mga original na sanga na puno ng oliboy, binali ng Diyos. Hindi pinatawad pa ang salita dito sa Tagalog. Hindi pinatawad ng Diyos. Yung talagang sanga, binali. Ikaw, ulibon ligaw lang tayo. Ikinabit lang tayo, madali tayo mababali ng Diyos kung magpapalalo tayo. So nakita nyo mga kapatid, mahalaga, magkaroon tayo ng takot sa Panginoon at pangalagaan natin ang ating pananampalataya. At pagkatapos niyan, dyan na, sabi ni Pablo ngayon. So magiging malinaw ngayon ang context nito. Dyan na, sabi ni Pablo, yung main verse natin, sa 22. Masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. O di ba nakita natin ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos? Talaga na naging mabagsik ang Diyos. Ayaw nila manampalataya kay Kristo, pinutol sila. At tayo nanampalataya naman na handun pumasok yung kabutihan. Kaya sabi rito, masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay isa nangahulog. Dapat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan. Sa ibang paraan ay ikaw man ay puputulin. So yan ang babala, mga kapatid. Sa atin, na mga sumabit lang doon sa puno ng nasabit lang tayo dahil salamat sa Diyos dahil pinagkalooban tayo ng pananampalataya. At sa huling bahagi, huling 2 talata natin, mga kapatid, ay ang muling pagkakataon ng Israel na makasanib. Alam na natin yan dahil hanggang 24 nung babasahin natin, dapat hanggang 26. Nabasa na natin ang 26. Talagang makakasanib sila no? Pero yung hindi natin nabasa, ito mga kapatid, yung 23. At sila naman, ang Israel, kung hindi mga sisilagi sa di pananampalataya, ay mga kakasanib. Kung hindi daw sila mamamalagi sa hindi pananampalataya, ibig sabihin, kung mananampalataya lang sila, ay makakasanib sila. Makaka-join ulit sila sa bayan ng Diyos. Sapagkat makapangyarihan ng Diyos upang sila'y isanib muli. So nakita nyo, no? Ang mga Israelita, pag nanampalataya sila, at alam natin, sa future, mangyayari yan, mga kapatid. Mangyayari yan na yun ang programa ng Diyos talaga. Pinahintulot niya na pinahintulot niya na mangyari para makapasok tayo mga hentil.
At pag dumating na yung panahon na the fullness of the Gentiles, papasok na yung pangyayari ng Israel ay mananampalataya na. Kaya maliligtas din sila eh. Yung bilang bansa. Matutupad yung pangako ng Diyos kay Abraham. Fully, spiritually matutupad. Pagdating ng ating Panginoon sa Kristiyan, magaganap yan. Sabi pa rito sa verse 24, sapagkat kung ikaw ay pinutol doon sa talagang olibong ligaw at laban sa kaugalian ay isinanib ka sa mabuting punong olibo, gaano pa nga ang mga ito? Na mga talagang sanga na mga kakasanib sa kanilang sariling punong olibo. O, tama nga naman, kung tayo ligaw na nakasanib tayo, sila man makakasanib din muli. Kailangan ma-meet yung kondisyon. No? Hindi naman tayo mga original na sanga. Galing lang tayo sa olibo ligaw. Nagawa ng Diyos na isanib tayo sa puno ng olibo, kaya lalo magagawa ng Diyos na isanib na muli ang Israel sa punong olibo. Basta manampalataya lang sila. At mananampalataya talaga sila. Iyon ang propesya eh. Magaganap ito sa muling pagparito ng Panginoon sa Kristo. Sa kanyang paghahari ng 1,000 years dito sa lupa. At kung mapapansin ninyo, kung matatandaan ninyo, nung pinag-aralan natin ng Revelation sa chapter 20, sa Jerusalem ang magiging headquarters ng gobyerno. Magiging sentro ng gobyerno ni Kristo sa Jerusalem sa panahon ng 1,000 taon. Asan ba Jerusalem? Nasa Israel. So yun po mga kapatid, magaganap yan pagdating ng Panginoong Kristo. So yan mga kapatid, no? Yan yung hiwaga ng puno ng olibo. Yung sinasabi ni Apostol Pablo rito na sapagkat hindi ko ibig mga kapatid na di ninyo maalaman ang hiwagang ito. So yan, nalaman na natin. Diba? Tungkol pala yan sa pagsanib natin ng mga intil, pagkaulog ng Israel at sa muling pagbabalik ng Israel. Ikinumpara ni Pablo sa isang olive tree. Di ba? So yan. At so yan yung yung ating lesson ngayon tungkol sa hiwaga ng puno ng olibo. Bahagi yan nung lesson natin na diyan natin hinugot yung kabutihan at kabagsikan ng Diyos. At bago tayo magtapos mga kapatid, ay meron tayong 5 punto na tagubili na lang dito para sa ating napag-aralan tungkol sa kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Para naman na ma-refresh tayo bago tayo mag-iwahiwalay, mga practical na application to. Number 1, magpakababa tayo. Maging mapagpasalamat tayo. Magpasalamat tayo sa Diyos. Huwag tayong magmalaki laban sa mga original na sanga. Yung mga Israelita na naputol. Alalahanin natin ang ugat ng ating spiritual na buhay. Nagmumula yan sa Diyos. At sa kanya mga tipan sa Israel. Nakonekta lang tayo sa Israel. So magpakababa lang tayo. At ang ating pagiging bahagi ng bayan ng Diyos ay dahil sa biyaya niya. Hindi dahil sa ating mga ginawa. Kaya nga, regalo ng Diyos ang kaligtasan. Huwag natin nahamakin ang mga Israelita ng dahil sa ganun. At number 2, pag-isipan ng kahalagahan ng pananampalataya natin. Manatili tayo sa pananampalataya. Yung mga sanga na naputol ay dahil sa kawalan ng pananampalataya, di ba? Kaya magpatuloy tayong manalig, manampalataya sa Diyos, sa ating Panginoon Kristo, at sa kanyang mga pangako upang huwag tayong maputol at kaugnay ng pananatili, maging matibay tayo sa kabutihan ng Diyos. Natatandaan niyo yun? Na pahalagahan ng kabutihan ng Diyos na nagdulot ng kaligtasan sa atin. Nakaranas tayo ng kanyang kabutihan sa pamamagitan ng naisama tayo sa puno ng olibo. Naputol ang mga orihinal na mga sanga dahil ang Diyos ay naging mabagsik din. Sa kawalan ng pananampalataya kay Kristo, ng mga Israelita, naputol sila, naranasan nila ang kabagsikan ng Diyos. Ito'y paalala na ang Diyos ay mabuti, ngunit makatarungan. Yung kabagsikan niya rito, katarungan niya. Patuloy na magpakumbaba tayo, mamuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Sumunod tayo. Diba yan natutunan natin sa baging yan?
na manatili tayo sa kabutihan ng Diyos. At ang ikaapat, mga kapatid, ay huwag nating kakaligtaan ng Israel. Bahagi yan ang kasaysayan natin, mga kapatid. Tandaan natin ang plano ng Diyos ay para sa Israel. Ang mga Israelitang naputol ay maaaring iduktong muli. At mangyayari nga yan, magbabalik loob ang Israelita sa bandang huli ng kasaysayan. Magaganap din naman ito sa mga huling panahon. Gaya na nasabi natin, partikular sa muling pagbabalik ng Panginoong Kristo. Ang plano ng Diyos sa future, magsama ang Israel at ang mga hentil na mga mananampalataya. At ang huling tagubilin natin, mga kapatid, ay maging mapagpuyat tayo, mapagbantay. Nakita natin ang halaga ng pananampalataya, bantayan natin mabuti ang ating espiritual na kalagayan. Yung pagkakaroon ng buhay sa puno, doon sa puno, ay nangangailangan, para hindi ka matanggal doon sa puno, nangangailangan na patuloy na pagsunod, patuloy na pananampalataya. Huwag tayo maging kampante. Sabi natin, ligtas na tayo. Okay, ligtas na tayo. Magkaroon tayo ng peace of mind, peace of heart. Pero huwag tayo maging kampante na magpapabaya tayo. Kailangan ma-maintain natin ang pagtitiwala, pananampalataya, at pagsunod. Importante yan. Pagsunod sa mga utos ng ating Panginoon. Para hindi natin maranasan yung kabagsikan ng Diyos. Manatili tayo sa kabutihan ng Diyos. So yan po ating lesson, mga kapatid, na may magkaroon nito na katuparan sa buhay natin, yung mga tagubilin dito, yung mga aral na napulot natin. Mag-ingat tayo, mga kapatid. Ingatan natin ang ating pananampalataya. Mahalin natin ang ating pananampalataya. Pahalagahan natin ang ating mga paglilingkod sa Panginoon. Pagpalain kayo ng Panginoon, pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Tayo po'y muling manalangin.